Hello guys! It's me again, Alicia ninyo, and I'm back. Kasama ko po si... YOLO! Yan. Meron tayo nga po dito nga magandang pag-uusapan. Yes, Kasi, napakaganda di ba, ito. Nyolo, can you imagine? Oh. Umuusbong yung balita ngayon na Sara and Gloria Macapagal-Arroyo. Oo nga eh. Diba? Sara, Gloria, Oo. Hello Garci, I am sorry. I am sorry. Actually si Gloria Macapagal-Arroyo, mayroong history yan ng power grabbing. Totoo. 'Di ba? Which is siguro ata nagpapa-mentor din itong si Sara Duterte, no? Mm. 'Di ba kasi Kapasado niya yung power grabbing si Gloria. kasi 'di ba si Gloria Macapagal-Arroyo, tinake over niya din. 'Di ba dati vice presidente siya, tapos tinake over niya yung pagiging presidente. Kasi meron silang ginawang hindi ka nais-nais sa dating katandem ni Gloria. Tama. So I think parang nagpapa-mentor itong si Sara Duterte kung papaano patalsikin si PBBM. Pero hindi yan yung topic natin ngayon. Kasi mga minamahal, hindi nyo ba nahalata? Dahil nga po medyo sanggang dikit nga talaga itong si Gloria Macapagal-Arroyo at itong si Sara Duterte. Hindi nyo ba napapasok sa isip ninyo na itong si Mike Defensor Oo. Si Mike Defensor kasi, mayroong napabalita na bata-bata ni GMA itong si Mike. Oo, matagal na yan. Matagal na talaga nababalita yan na bataan talaga ni Gloria si Defensor. Oo. So ngayon, kung i-connect natin yung mga dots, syempre baka may malaking possibility na ang nasa likod ng 18 Marines na ito, walang iba kundi si Gloria Macapagal-Arroyo. Oh, yun nga yung lumalabas ngayon na may etong nangyayaring 18 Marines na to, may kamay ni Gloria Macapagal-Arroyo. Yan po ang trending ngayon sa social media. Kasi nga naman, isipin nyo naman po, isipin nyo tong flood control. Paano napunta dito si lintik na bingot na Mike Defensor? Isipin nyo po, ano po ba siya? Unang-una, itro-throwback lang namin kay ni Mima. Anong sabi niya? Meron daw isang Marines na kinausap siya. At yun nga si Gutesa. Tapos kinausap niya, ayaw niya daw ng politika, kaya nilapit niya kay Marcoleta. Nakipag-meeting daw sila sa malapit sa Senado. Nag-meeting daw silang tatlo. Hanggang sa napunta na kay Marcoleta. Hanggang sa pinresent ni Marcoleta. Hanggang sa nag-visit si Marcoleta kasi yung script na binigay niya ay mali-mali. Palpak. Diba? So, ngayon nga po mga minamahal, ang nakukuha kong punto dito, mukhang may kinalaman nga. Itong si GMA, I think GMA is helping Vice President Sara Duterte, doon pa nga lamang sa mga diba? Yung mga parali-rally, merong na dyan meron na dyang lagay itong si GMA. Diba? Ngayon, sige. Pakinggan mo muna yan. Pakinggan natin tong video, kasi may kumanta na po. Mga minamahal, may nagsalita na. Meron ang nagsalita. Tama. Tungkol nga po dito kay Aling Maliit. Continue tayo. Parang nakikita ko yung kamay ni GMA dahil puro mga tao niya yung mga nakikita ko nun. Si Mike Defensor, si Esperon. So mga GMA people yon. Hindi ko sinasabing si GMA kung i-connect mo na yung dotted lines, bakit nandun si Mike Defensor? Na wala daw siyang kinalaman, tumulong lang daw siya. Di ba? Yun Pero kasi, tapos si Mike Defensor, wala daw siya kinalaman. Kung hindi mabuko ni Trillanes at nakita ni Trillanes yung sasakyan ng asawa niya, hindi siya aamin. Di ba? Kaya nga pinasampinan ng NBI Pinasampina, iyak yung asawa niya. Hindi lang yung asawa niya, pati si Mike Defensor, kasi bakit parang nadadamay daw yung asawa niya. Ang daldal mo kasi, nakikisama ka sa issue na hindi mo naman issue. Totoo ba na binayaran ka ni Man Scarpio? Kumalat yung balitang yan. Si Philip Lustre. Philip Lustre. Yung... tsaka ang problema dyan, sabi ko nga sa'yo, bakit bakit nga nandito to si Mike Defensor? Yun Sa lahat ng bagay nandoon kay Gutesa. Kay Gutesa. Tapos ito pa, yung one time, big time rally. Siya pa nag-organize. Kala ko ba ayaw mo ng politika? Tapos nasundutan pa nitong 18 Marines. 18 Marines. Na itong 18 Marines,
ay pumunta nga doon si Topacio, pumunta si Baligod, siya si Mike Defensor, ayaw po nila magpa-interview one by one. Ano po ba yan? Oo. So, ang NBI pa po ang mag-a-adjust para sa mga 18 Marines? Ganun po ba yun? Nagtataka nga din ako doon eh. Meron bang kinakatakot? Oo. Meron bang tawag dito, tinatagong sekreto? Kasi ako kung tatanungin lang naman ako, syempre 'di ba joint affidavit 'yon. Oo. When we say joint affidavit, lahat sila, isang affidavit lang. Oo. Na dapat sana supposedly, yung ibibigay mong affidavit mo is tungkol lang sa personal knowledge mo. Tama. Ano yan, 18 kayo, sabay-sabay kayo nag-deliver? Tama. Di ba, meron silang sinabi na nag-deliver sila sa dito, ito dito nag-deliver. So, red flag na yun, yung isa lang yung affidavit ninyo, tapos 18 kayo. Tama. Di ba? Dapat yan, ang affidavit nyo, hindi kayo, kumbaga, kumbaga, iba-iba. Oo. Kasi katulad yan, ang gusto nga ng NBI, tandaan po natin, huwag tayo matigas ang mukha. Oo. Ang NBI po, hindi mag-a-adjust sa atin. May procedure po ang NBI kung paano kayo imbestigahan. Oo. Hindi po masusunod kayo na, ayaw namin ng gusto namin group, ano yan, group picture, ano yan? Ano yung project sa school, thesis? Ikaw masusunod? Gusto ko kasama yung parents ko pag ini-interview mo ako. Ano yan? Hindi talaga pwede yun. Kasi red flag na yun eh. Kasi lalo pat itong 18 Marino na, actually hindi nga yung 18 eh. Kasi yung iba dyan, ano lang eh, driver, sabi niya bodyguard. 14 lang eh. 14. Apat yung driver, tapos yung iba daw, military pa, yung iba, Marines, di ba? Yung iba naman doon. Meron nga ako doon nakita eh, may nag-post eh. Boss niya pa si Balsi Aquino. Naku po. Meron po tayong katibayan. Meron po tayong boss pa niya si Balsi Aquino. Tapos yung matangkad. may umuugong din na istorya na yung 14 na natira, yung 8 doon, abay, nagtatrabaho para kay Sara Duterte. Diba? So, at saka, hindi pa yon. Meron pa yung bumabalita na yung ibang delivery sa picture ay panahon pa ni Velasco. Ibig sabihin kay Duterte pa. Kay Duterte pa. Diba? Sino ba nag-appoint kay Velasco? Si Digong. Hindi, si Digong. Tsaka sino ba close nun? Si Sara Duterte. Diba? Ayun yung pinili niya na ipaluklok sa tatay niya. Diba? So ngayon, itong mga istorya na pinagtagpi-tagpi, actually, 100 nga daw talaga dapat ang iimbitahan. Kaso ilan lang yung sumama eh. Diba? Pero at the end of the day, sino nga ba ang nasa likod nito? Diba? Ang tinuturo si Aling Maliit eh. Ang pakatindi talaga ni Aling Maliit. Hindi talaga. Pero, alam mo, kung nakalusot si Aling Maliit noon na napadali niya si Erap Estrada, ngayon, hindi na mauubra yung mga pagdidistab nyo kasi napakabilis ng teknolohiya at info ngayon. Hindi pa pwede yan. Hindi pa pwede. Hindi kayo makakalusot ngayon. At saka yung mga, kung nakalusot ka rin sa neck brace mo na tinapon mo doon, dati, paglabas mo ng ospital, parang, diba, gumalong ka. Parang, I will survive! Hindi pwede ngayon yun. Wala nang ganon. Syempre, nagbabago yung politika eh. Nagbabago yung panahon. Mas marami ngayon yung kabataan. Matatalino. Ang kabataan ngayon, too much involved sila sa politics ngayon. Kasi nga, ang dami nilang nalalaman. Just like me, I am 23 years old. Si Dima, 23 years old, kita nyo. Diba? Gina sa politika. Kasi para to sa future namin. Kaya hindi po natin mapapasinungalingan yan. Ngayon, Mike Defensor, inahamon ka namin ni Mima, anong pakay mo? Hindi ka pwede sabihin mo para ka sa bayan. Wala kang para sa bayan, hindi ka naman kasama sa flood control. Gago, para sa bayad yun, hindi para sa bayad ka. Kung si Sara, tapangat mo na sa ikaw, swapang at pasakit. Para sa bayan, ulul! Para sa bayan yun! Bayad ka. Diba? Grabe na pinakailamanan. Biro mo, hawak ni Baligod yun. Ikaw pa rin ang pumat sa NBI. Ang gara din. May 150 million nga daw na napunta. Di ba mano? Hindi, Mima. Mamadali kasi siya sabi ni Defensor na, parang Shopee. Gagalawak ni Martin Romualdez, papakuha ng 2 million. Ang dali po ng ganon. Miski po tayo eh. Pwede lang sabihin si Defensor,
nilaplap niya si Sara. O, madali. O, habang naglalaplapan sila, binayaran siya ni Sara Duterte. Ang problema kasi wala silang ebidensya. Doon sila nadadali. Kami po, wala kami ebidensya na naglaplapan sila. Mahirap eh. Oo. Ikaw, paano mo papatunayan? Balik namin sa'yo. Paano papatunayan yung kay Romualdez? Diba? Siyempre, dinadamay lang nila si Romualdez. Si Romualdez, ngayon dinadamay na si Ping Lacson. Inaaway pa nga mo. Inaaway pa nga mo. Muntikan na nga magkainitan si Marcoleta at si Ping. Diba? Kasi bakit hindi imbestigahan itong itong 18 Maris? Paano imbestigahan? Sirang-sirang credibility. Tama. Ang iba may kasong murder. Homicide. Ang daming kaso. So, paano iimbestigahan yun kung yung credibility pa nga lamang mismo bagsak? Kaya nga katulad nito ni Mima. Halimbawa, si Mima, nireklamo ako. Halimbawa lang, nireklamo ako sa barangay para nauunawaan nila. Nireklamo ako sa barangay, hindi kagad paniniwalaan ni barangay yan. Kukuha muna siya ng sapat na ebidensya na si Mima ay sapat yung pagbibintang sa akin. Ganun yun. Ganun din po sa NBI. Tinitingnan nila yung credibility mo bago, kasi kung sasakyan nila yan, ganun na, pangit na ng proseso. Uy, oo. Di ba? Everyone, pwede na magsampa, papagodin natin yung mga investigador kahit nonsense. Uy, totoo yan. Diba? Which is, yan yung, inaayawan ng NBI, yung masira yung kanilang credibility. And also, itong si Ping Lacson din, ayaw niya din masira ang credibility ng Senate Blue Ribbon Committee nang dahil lang sa parang, I think, itong si Marcoleta, isa din to sa, duk-duk demonyo Diba? Na maglo-lawyering ka? Sa 18 marinong yan. Nagawa niya din yung mag-lawyering sa mga Diskaya. Kay Gutesa. Sa China. Oo. Gagawin mo din sa 18 marinong yan? Kaya nga, maging maingat tayo dyan sa etong 18 Marines na to na masyado pong obvious ang galawan. Halata si itong si Marcoleta kako, halata sa kanyang ginagawa. Diba? Continue tayo. Hindi naman sila ubra kay Ping Lacson sige. Hindi, Tito Ronald, iniisip ko lang kasi, so, if that's true, di natin alam kung totoo nga na sa GMA, anong advantage nun, anong mapapala niya dun? Well, kalyado ni GMA si Sara. Diba? Yun yung sabi nga ni Sara dati, yun yung kanyang mentor. Diba nung nagalit si Sara, yung tinawag niyang tambaluslos? Yes. Martin Romualdez, over yun dun sa pagtanggal ni Speaker Martin Romualdez kay GMA as senior Deputy Speaker. Yeah. Actually, kaya tinanggal si Gloria Macapagal Arroyo bilang Senior Deputy Speaker kasi siya yung naglilibot para ma-impeach itong si PBBM. Tama. Naalala mo yun? Yes, tama. So, ngayon, ang ginawa ni Martin Romualdez, wala na, dinamote na. Oo. From Senior Deputy Speaker to Deputy Speaker, tapos na-demote siya na wala na talaga. Burado na sa mapa. Kasi balak talaga nila noon pa na ipa-impeach itong si Presidente. Pero naamoy, 'di ba? Kaya nagalit itong si Sara Duterte at tinawag na tambaluslos itong nga pong si former Speaker Martin Romualdez. Tsaka alam nyo, itong itong si kamay ni Gloria, tama yun. Kasi si Gloria po, walang hindi na ako kontento yan. Di ba, sabi niya, hindi na ako tatakbo ng pagka-presidente noon. Sinabi niya yun. Ngayon, tumakbo siya, nanduga pa, Hello Garci pa, di ba? I am sorry. Kaya mag-iingat tayo dyan. Doon nagsimula lahat yung mga alias sa tambaluslos so ito ay parang pagpapakita ng hindi naman hindi nga subtle pagpapakita ng suporta parang hayagan na no Tito Ronald doon papunta yung suporta. Mukhang nandun naman yung suporta, hindi na papunta ron. Yes. Yun na. Okay. Pero yan yung topic natin? Hindi, marami pa. Ito, Okay. So, doon. Yan po, naralaman na natin ngayon. At unti-unti lumalabas. At saka yung nakaraan lang kahapon. Sino ba kasama ni Sara? Si Gloria. Uy, oo. At saka yung tandem nila medyo naamoy na ng na parang sila yung magta-tandem daw na
si Sara Presidente, si Gloria Vice Presidente. So, dahil nga naamoy na yon, posible nga na baka si GMA din yung nasa likod ng lahat ng mga planong destabilization. Ilang beses na yan silang nagtatag ng destabilization, hindi nangyayari. Hindi nila talaga makakaya yan hanggat hindi nila makakaya yan kasi nga iba na ang iba ang gusto talaga ng tao. Kasi kahit anong fake news nyo, kita nyo, ang dami nyo na yung binayad, ang dami na yung ginastos sa fake news. Pero still, si BBM pa rin ang presidente. Oo, hindi nyo basta-basta mapapatalsik ang tao na gumagawa naman at nagtatrabaho ng maayos. Oo. Ang problema kasi dito kay Sara, masyado silang greedy. Tingnan ninyo, napaghahalataan tuloy kayo. Diba? Alright, so yun po mga minamahal, short vlogs lamang to. It's me again, Alicia ninyo. Ilagay nyo yung comments ninyo, binabasa namin yan. Comment po kayo. At kasama ko nga Lolo po. Maraming salamat po. Mag-like na po kayo and mag-subscribe. Thank you. Yeah, ingat mga kababayan.